Hi, new day, new lesson. This is episode 3 and I'm going to show you how do you create your first search campaign from scratch. So bago natin simulan yung pag-setup ng campaign, I just want you to understand what is search campaign. So search campaign, ito yung campaign type out of the many campaign types in Google Ads, which shows text ads when people search for a keyword. So, tulad ng sinabi ko last time, when you search for a keyword in Google, for example, I'm looking for plumbing services near me, and may lumabas na sponsored, those are Google Ads. So, these are search ads because I search for a keyword in Google search engine, and then may nag-appear na text ads. Ito yan. So, yan yung mga text ads na tinutukoy natin. So before you start your first campaign, kailangan sagutin mo yung what, who, when, and where ng gagawin mong campaign. So what is, are you going to advertise an ongoing, like wala namang promo pero gusto mo lang makilala yung brand mo? Or are you going to advertise a sale? So for example, Cebu Pacific, magra-run ng seat sale. Yun ang what mo. And then who is your target market? When, kailan magra-run yung ads mo? Usually, ikaw ang magde-decide kailan mag-run your ads. And then yung where is, taga saan yung mga target market mo. Mayroong mga instances na yung client yung magbibigay sa'yo ng target location mo. Pero kapag ikaw na yung magde-decide, you always analyze and put yourself sa shoes ng mga searchers. Ibang mga taga Maynila, sila yung mas mataas na mag-intent na mag-book kaysa sa mga taga Nueva Ecija kasi dito na yung airport. So, mga ganung cases. So, pwedeng i-focus mo lang yun sa Metro Manila and then yung mga nearby provinces. So, that way, yung budget na binigay sa'yo para sa pag-run ng ads, ma-allocate lang doon sa mga audiences na may mas mataas yung intent na bumili or mag-book. So during our second video kung saan tinur ko kayo sa loob ng Google Ads, ang pinaka-top level is yung campaigns. So when you start creating your campaign, i-create kayo ng plus. And then, under that campaign, nandun yung mga ad groups, yung mga keywords, and then yung ads. So, ganito yung itsura niya. So, campaign ang pinakataas. And under that, dun yung ad group. And then may keywords, and then yung ads. In one campaign, there can be multiple ad groups. So, pwede kang gumawa ng ad group 1 mo, pwede kang gumawa ng ad group 2 mo. Ano ba yung ad group? Ito yung division ng mga keywords and ads mo. So, for example, there's a seat sale. Ang campaign mo is seat sale 99. Ang magiging ad group mo, local, international. Separate sila. Bakit ganon? Sa local, ang mga keywords na gusto mong i-target or makita ng ads mo is yung mga taong nagsa-search ng Manila to Tacloban, cheap flights to Cebu or somewhere in the Philippines, flight to Boracay 2026, yung mga naghahanap na ng mga trip for next year. Ang gusto mo lumabas na ads sa kanila is yung seat sale in the Philippines. Ayaw mo lumabas yung ads na going to Bali or Hong Kong. Doon yun papasok sa international na ad group. Ang mga keywords mo naman dito is yung mga cheap flights to Japan, to Osaka, to Tokyo, seat sale to Hong Kong. O yung mga taong specific na hinahanap like Manila to Bangkok. Dito sila sa international pupunta. Yun yung purpose lang ng ad grouping. Gusto mong i-group yung mga related na keywords. If you want, you can actually have separate ad groups for different location. Kunyari may ad group ka for going to Thailand, going to Taiwan. So yung mga keywords mo doon sa Thailand is yung going to Bangkok, to Chiang Mai, yung mga yon. And then sa Taiwan is yung Taipei, yung mga yon. So para yung pag nag-search ng flight to Chiang Mai, yung Thailand na ad yung lalabas. So, yun lang yung purpose ng ad grouping niya. Pupunta na tayo ngayon sa pag-create ng campaign natin. Okay, so for this one, kapag nag-create ka ng new campaign, tatanungin ka niya, what is your objective? Ito, hindi naman to ganun ka-importante. Ito kasi yung magbibigay siya ng recommendation sa'yo. Usually, pinipili ko lagi, create a campaign without a guidance for the mga expert na to. So, kayo rin, pwede nyo gawin yon. And then, anong campaign type yung gagamitin nyo? Ito yung mga sinasabi kong iba't ibang campaign types na magagawa nyo sa Google Ads. So, sa video na to, sa first episode, sa search muna tayo kasi ito yung pinaka-basic. And then, ano yung conversion goals mo? Paano mo masasabing successful yung ads mo kapag ba nag-inquire sila or tumawag sila? So, yun yung papasok dito sa conversion action. So, sa video na to, skip muna natin siya. Ano yung gusto mong mangyari when they click their ads? So, website visits. Kaka-copy-paste nyo yung landing page kasi dyan yung gustong pumunta yung mga nag-click ng ads. And then, ano yung magiging campaign natin? So, lagyan natin Cebu Pacific 99 seat sale. And then, start a new campaign. So, ano yung magiging goal mo? Kapag wala pang nakaset up na conversion tracking, you can start with clicks. Kasi gusto mo ma-maximize yung budget to get clicks.
Later on, you can change it to manual CPC para mag-manual ka mag-set ng bids for each keyword. And then, sa campaign settings, make sure to uncheck Google Search Partners and yung display. Google Search Partners kasi, your ads will appear outside Google search engine. So, yung sa mga partner sites. Usually, kasi nagtatrigger ng bots yon. Mostly, doon na pupunta yung budgets doon. So, I don't recommend checking that one. So, Google Display Network, same reason as yung partners. So, dito na tayo papasok sa location. So, dito, pwede natin gamitin muna is the entire Philippines kasi site-wide siya. So, language is English kasi magiging English yung ads natin. And now, meron na naman silang sinasuggest. So, watch out for the mga recommendation ni Google Ads. Meron sinasabing AI Max, search for search campaigns. Ito mga AI ads na to, mga auto-generated ads. Minsan kasi tunog robotic yung ads. So, I don't recommend this one for now. Next is keywords and asset generation. Ito na yung keywords and ads. You can get help in creating your ads sa Google AI. I-skip natin siya for the sake of this video na creating Google Ads from scratch. Keywords, magbibigay na siya ng recommended keywords niya. Pwede mo na i-filter yung mga keywords na gusto mong i-target. So, for example, ito yung ad group natin for Cebu Pacific na local. Piso sale, Cebu Pacific. So, pwede natin gamitin yan. Cebu Pacific Air Promo Fair, sale tickets, yan. Pwede nyo i-target yung mga yan. Now, dito na tayo sa ad writing. So, unang-una, fan URL, yan yung landing page kung saan nyo gustong pumunta. Any change na gawin nyo sa ad ninyo dito sa workspace nyo dito, makikita nyo yung preview dyan. So, display path, ito yung text na lalabas katabi ng URL dun sa sponsored ad nyo dito. So, pag pinalagay ko dito, seat sale, makikita nyo dun sa preview, magkakaroon siya ng word na seat sale. That one. Now, dito, meron tayong tinatawag na headline, yung blue text na nakikita nyo. So, yan yung naka-highlight or naka-bold. And then yung description, yung sa baba. Usually, yan yung mahabang details. So, dito sa example natin na sinerge, yung Malabanan Plumbing Services, ito yung headlines niya. Malabanan Plumbing Services, plumbing repair. Description, itong mga to, you need immediate help, call us na, get 35 off. Kanya-kanya to ng strategy ng pag-create ng ads. Usually, yung headline, yan yung mag-get ng attention mo. And then yung details is nandun sa description. Minimum of 3 headlines, magro-rotate yan. So make sure na yung mga headlines niyo is independent sila. Book now and save. Pwede mong gamitin yan. Explore the Philippines. And then for description is to yung details. Kunin yung details na offer like up to September 15. So yan, 90 characters yan. So yung headline is 30 characters. Pwede nyo i-maximize yun. So may kita natin yung preview ng ad na ginawa natin. Explore the Philippines, Cebu Pacific Sale, book now until September 15. Travel to local destination, base fare as low as $2.99. Pag medyo redundant, reward nyo lang. After creating the ads, doon na kayo tatanungin how much budget yung meron ka. Pwede ka mag-set ng average daily budget. Magkano yung binigay sa'yo ng client. Ignore mo lang yung recommended kasi si Google minsan lagi niya nire-recommend na gumastos ka. Once maset mo na yung budget, click mo lang yung save and then magpo-publish na siya. Once na-publish nyo na yung ads niyo, makikita nyo dito, ito yung campaign ninyo na active. Ayan, meron siyang green button dyan. Kapag na-publish mo na yung campaign, hindi agad-agad ay makikita mo na yung ads mo sa Google. I-review pa kasi ng system ni Google yung ads mo if in compliance ka ng policies nila. So, basahin nyo na lang yung policies nila with regards to ad writing. I will create a separate video regarding sa mga guidelines when ad writing. So, bibigyan din akong tips related to that. So, those are the steps when creating your search campaign from scratch. So, if you like this video, please feel free to share this to your friends, especially sa mga taong naghahanap ng home-based work and gusto matutunan yung ibang bagay. Also, feel free to follow my Facebook page kasi goal ko talaga magkaroon ng 1,000 followers para ma-convert ko to into a professional profile. And I hope may natutunan kayo for today's video. Sa susunod ulit. Bye!